May masamang balita kay Atong Ang. At hindi lang ito. Opisyal ni FBRD sa di umano'y drug war. Kasama ni Atong Ang sa masamang balita. Mainit na balita, ipinaaresto ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Para po yan sa kasong kidnapping with homicide. Ipinaaresto rin ng korte ang 17 kapwa-akusado sa kaso. Non-bailable o hindi po pwedeng magpiyansa si Ang at ang iba pang mga pinaaresto sa naturang kaso. Bukod po sa kasong kidnapping with homicide, haharap din ang mga akusado sa kasong serious illegal detention. Aside from Ang, also ordered arrested are Ryan J. Orapa, Michael Claveria, Alfredo Andes, Michael Claveria, Rogelio Borican, and Rodelo Anikig. Ito ang yumanig sa mundo ng pasugalan at politika ngayong Enero 14. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na mga kababayan, mga kumare ko, Diyos ko, no? Kita nyo ba yung preview? So bago ang lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw kung sino man ang nanonood ngayon. Shout out sa ating mga subscribers dyan and mga kumare ko na hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo. Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon, my goodness. No, si Atong Ang dinampot na ng mga NBI. My goodness. At ito pa, nako, si Tatay Digong ay dinadawit din dahil nga po, kasabwat daw si Atong Ang sa drug on war. My goodness. So ito mga babae natin pag-uusapan at ay panoorin nyo hanggang sa dulo. Tingnan natin kung gaano totoo ito at ay yun nga at ay sa dulo ng video, sa kabila ng lahat ay kadawit din si Tatay Digong sa anomalya ng pinaggagawa umano ni Atong Ang. Alright, so eto na nga. Eto pag-usapan natin mga kumare ko, mga sir, mga idol, no. Ito nga po si Atong Ang ay dinampot na po nung nakarang araw dahil sa kasong sangkatutak, no? Oh, at nung una 30 lang yung nagurgor at ay binaon at yun nga, 'di ba? Kinuha nga nila Remulla, nila Torre nakahukay ng mga buto ng manok. 'Di ba? No, nakaraan pa yun, matagal ng issue 'yan eh. Oh, at ay hindi nga mapahuli-huli itong si Atong Ang. Oh, pero yung flood control na dapat ay unahin mga kamari ko sa mailagay sa kulungan ay inuna itong si Atong Ang. So ibig sabihin yan mga kumare, mas mahalaga si Atong Ang kaysa sa mga dapat ay maikulong sa anomalya sa flood control. My goodness. Itong sinasabi ko, hindi ba? Ano to? Panibago na naman tong pag-uusapan. O totoo nga, talagang pag-uusapan to. Hanggang sa mawalan na naman ng usapan about sa issue ng flood control. Hindi ba? At sa kabila ng lahat, sa pagdakip kay Atong Ang, ay dinadawit po itong si Tatay Digong dahil kasabwat daw umano itong si Atong Ang sa drug on war. Kaya inubos ang mga sabongero. Anak ng weteng naman talaga. Kung nga sa drug on war, ano yan? Yung yung mga dawit sa mga sabongero ay mga drug addictos din yan. Kaya si Tatay Digong ay dinawit pa rin nila. Oh, palagay nyo kumare. Hindi ba? Si Atong Ang daw at si Tatay Digong ay magkumpare. Kaya yung mga sabongero na mga tawag dito nag-ibang landas, no? Hindi sumunod kay Atong Ang ay dinali. At ay pinapalabas nga nila na sinama sa Dragon War. 'Di ba? Biruin mo may manok ka. Tapos dinawit ka na lang dahil kung si Atong Ang nagutos na nagpatumba sa mga tauhan niya, nawala nga at ay kawawa nga naman din yung mga pamilya nila dahil nga po ay binaon ng walang kalaban-laban, dinagdag po sa kaso ni Tatay Digong. Yan ang po ang balita yan yung panonoorin yan. Ito yung re-reaction na natin mga kumare ko. Para dire-diretso, ito panoorin na natin. Ito po ito mga kumare. Sandali. At ba tayo nang mag-open nito? Sandali lang. Sandali. Yan pa siya na mga kumare ko at nag-trouble lang tong ating So ito mga kumare panoorin nyo. May masamang balita kay Atong Ang. At hindi lang ito.
opisyal ni FPRRD sa di umano'y drug war kasama ni Atong Ang sa masamang balita. Mainit na balita, ipinaaresto ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Para po yan sa kasong kidnapping with homicide. Ipinaaresto rin ng korte ang 17 kapwa akusado sa kaso. Non-bailable o hindi po pwedeng magpiyansa si Ang at ang iba pang mga pinaresto sa naturang kaso. Bukod po sa kasong kidnapping with homicide, haharap din ang mga akusado sa kasong serious illegal detention. Aside from Ang, also ordered arrested are Ryan J. Orapa, Michael Claveria, Alfredo Andes, Michael Claveria, Rogelio Borican, and Rodello Anikik. Ito ang yumanig sa mundo ng pasukaalan at politika ngayong Enero 14, 2026. Ang matagal ng misteryo ng nawawalang sabungero ay tila mayroon na ngayong pinal na hantungan matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa gaming tycoon na si Atong Ang. Pero hindi lang ito, by koneksyon, ang isang pulis sa drug war. No bail para kay Atong Ang at ang koneksyon sa drug war at missing sabungeros. Akala ni Charlie Atong ay mananatili siyang malaya sa kabila ng mga aligasyon sa mahigit 100 nawawalang sabungero. Pero ngayong araw, tuluyan nang naglabas ng no bail arrest warrant ang Santa Cruz Laguna RTC Branch 26 laban sa kanya. Hindi lang kidnapping kundi kidnapping with homicide ang kinakaharap niya. Therefore, wala siyang opsyon na magpiyansa at posibleng mabulok sa kulungan habang nililitis ang kaso. Ang whistleblower at ang drug war connection, bakit nga ba naging masalimuot ang kasong ito? Ayon sa whistleblower na si Julie Donton Patidongan, hindi lang simpleng kidnapping ang naganap pero may kinalaman din dito ang ilang opisyal na sangkot sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Pinangalanan ni Patidongan sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at iba pang mga pulis na bahagi umano ng operasyon ni Atong Ang. Sinasabing ang mga pulis na ito ay may karanasan na sa madidilim na operasyon noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Therefore, ang hustisya para sa mga sabuero ay nagbubukas din ng pinto para sa mga investigasyon sa mga extrajudicial killings mula 34 tungo sa higit 100. Noong una, 34 na sabungero lamang ang opisyal na nawawala. Pero sa testimonya ni Patidungan, lumalabas na posibleng umaabot daw na mahigit 100 ang naging biktima. Bilang may-ari ng Lucky 8 Star Quest, si Atong ang tinuturing mastermind sa likod ng mga pagtugod sa mga arena. Therefore, ang pagkaka-aresto sa kanya at sa 24 na ibaba ay pinakamalaking breakthrough sa kasong ito matapos ang halos 5 taon na paghihintay ng mga pamilya. Ang pagbagsak ng mga big fish, ang utos ng korte na hulihin ang mga aktibong opisyal ng pulisya kasama si Atong Ang ay nagpapakita na wala ng huli kao sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Pero ang hamon ay kung paano mahuhuli ang lahat ng mga akusado sa mga koneksyon sa mataas na opisyal. Ang pagkakasangkot ng mga pulis galing sa drug war operations ay nagpapatunay na may sistematikong paggamit ng dahas. Therefore, ang kaso ni Atong Ang ay hindi lang usapin ng sugal, kundi usapin ng malawakang paglabag sa karapatang pagtao. Have mercy, O God. Ang trahedya ng Yun. mga nawawalang sabungin. Oh, yan. Sabi ko sa inyo, mga sir, no, mga mare. Yun. Kita nyo, sa kabila ng lahat ay dawit pa rin si Tatay Digong. Wala na nandun na si Tatay Digong sa dahig ay talagang pilit na kinukonvert pa rin na si Tatay Digong ay isa sa may sala pa rin, no, sa pagkawala ng 100 magsasabong na nawawala, no. Kita nyo, wala hong nakitang katawan, puro buto na dahil matagal na panahon na hindi na nakita, 'di ba? Meron silang hinukay noong nakaraan, 'di ba? Mga buto ng aso yata 'yun. Hindi mo alam kung kaninong buto 'yun, kung saan sila nagkuhanan ng mga buto, pero hindi nila masabing yung sabungero. Kung sa palagay nyo mga kumare, mga sir, no, ang mga sabungero na 'yon ay may kinalaman ba si Tatay Digong dahil ay dawit din daw sila sa drug on war? Hindi ba? Napakalayo, no? Biruin mo, magsasabong ka. At ang binangga mo, yung boss mo na si Atong Ang, syempre, 'di ba, yung issue niyan dati, boss nila si Atong Ang, pupusta ang kalaban, ipapanalo nila. Parang ganun yata yung nangyari.
Hindi ba? Kaya inubos ni Atong Ang umano yung mga taong sabungero dahil nga nilalaglag din si Atong Ang. So ngayon, pinapalabas po nitong mga ere ay idawit din si Tatay Digong dahil sa pagkakadampot kay Atong Ang. Kaya pag lumabas si Tatay Digong, meron na naman siyang kakaharaping kaso. My goodness. Hindi ba? Itong si Atong Ang, wala na tong ano. I think, ewan ko kung makakawala pa to dahil no bail na. Dahil ay mabigat-bigat po yung kanyang kaso. So bakit sinasabay sa kabila ng mainit na usapin sa flood control ay inuuna itong si Atong Ang? Sabagay, dapat na rin unahin dahil matagal na rin tong kaso na to. Ay kung mapatunayan talaga na siya ang may sala dyan, dapat talagang makulong. Pero bakit ngayon nyo pa tinatapat na wala pa naman kami nakikita na napakulong ni Bongbong Marcos? Naalala nyo, di ba? Hindi matatapos ang taon ay maraming maghihimas ng rehas. Parang ano na, kung saan-saan na po napunta yung issue. Ayun, pagkahulog ni Cabral, di ba? Hindi man lang pinakita sa media na yung muka sa kabaong ay si Cabral ba talaga. Kaso parang may balita, nasa ibang bansa na. Susunod na mga vlog natin, yan ang ating iba-vlog. At ay kung saan-saan na yung si Lebiste, yan ang binabanatan ngayon ni Remulla. No, yung mga about sa mga dapat unahin sa issue sa flood control unti-unti na pong nawawala sa mga issue. Hindi ba? Dahil ayaw nga maipakulong ni BBM itong kanyang pinsan. 'Di ba? At yung mga nawawalang mga pondo ng bayan ay makakalimutan na lang parang bula. 'Yun ang napakasalimuot 'yan mga kumare, no? Good luck na lang kay Atong Ang at sana hindi siya makakapiyansa at sana gumulong pa rin ang kaso na ikanta niya na wag niyong idamay si Tatay Digong kasi wala naman yan kinalaman sa drug on war dahil yan naman ay dahil sa mga sugal. 'Di ba? Lahat na lang kasi mga kababayan ay idadawit si Tatay Digong. Lahat na lang ng problema, yung tulad pagbagsak ng mga tulay, mga ganyan, mga pagbaha, kasama at dawit pa rin si Tatay Digong, no? Ba't kaya ganon, mga kababayan, no? Wala na silang humpay na pagdawit sa pangalan ng Duterte. Dahil kabado na sila, dahil malapit ng 2028, dahil magkakaroon na ng hustisya ang mga pinagagawa nila sa Duterte. No? Pag ito sunod na mga taon yan, mga kumare ko, magbabaliktaran na yan. Dahil naamoy nila ngayon pa lang, no, ng Duterte, lalong-lalo si BP Sara ay sobrang lakas pa rin, no? Hindi nila yan makakala. Ang dami pong gustong tumakbo, di ba? Takbo lang sila ng takbo. Sabi nga ng isang tropa, takbo lang sila ng takbo, gusto nilang tumakbo bilang presidente, pero wala naman silang butante. Tatakbo lang sila. Pero wala silang butante. Di ba? Mas magaling pa raw sila kay BP Sara, mas magaling sila sa pamamalakad, yung mga dyan, yung mga NPA, na dating NPA, sila ang tatakbo para mas dumami sila, mas lumakas sila. Ganun ang ibig sabihin siguro, no? Pero ito, mukhang tanga-tangahan lang sila, mga kababayan, dahil tatakbo sila, wala naman silang butante. Hindi ba? Kaso dapat si Garcia dapat matanggal dyan, dahil yung iba wala sa survey, di ba, nananalo? Kaya delikado rin siguro tayo. Basta makalusot lang si BP Sara, mga kababayan, no? At yung mga iba na mga PDP laban na sakaling tatakbo pa rin, hanggat nandiyan si Garcia, laglag tayo. May makalusot konti lang. Kasi pag kukunti ang makakalusot, hindi tayo malakas. Pero pag si BP Sara ang lumusot talaga ng 2028, mas malaki ang ating laban sa mga kawatang ire. At ang mga may sala sa flood control na umubos ng pera ng bayan ay pananagutin yan. Huwag kayong mag-alala. At ay maghihimas rehas din itong mga ere. Hindi natin pwedeng hayaan na lang yung mga pinaghirapan ng taong bayan, lalong-lalo yung mga OFWs na nagpadala, nag-tax, yun, mga tax natin ay nilustay lang ng ilan lang ng mga tao na hanggang ngayon ay hindi po nakukulong. Di ba? So kayo nito po mga kababayan ko, kayo na po ang magusga. Tama ba ang ginawa ng Marcos admin sa pagpapakulong, paghuli kay Atong Ang? Sa akin kasi okay lang na mahuli siya dahil kasalanan din niya yan. Ay wala siyang no bail, no?
At yun nga po, ang kinalulungkot natin, sa kabila ng lahat ay dawit pa rin ang pangalan ni Tatay Digong, nananahimik na nga doon at nagpapahinga sa kanyang rehas ay dawit pa rin, di ba? Lahat na lang, dawit nyo na kay Tatay Digong. Di ba, naalala nyo pa nung nakaraan, di ba, merong nagreklamo na hindi naman kasama yung kanyang anak, pamangkin yata yun, na hindi kasama sa Dragon War pero andun sa ibang bansa. Pinagkakalandakan yung picture ng isang bata na dawit umano sa Dragon War na ginurgor ni Tatay Digong. Pero may nagreklamo pero hindi nilalabas sa social media, di ba? Hindi pinapalabas ng live stream media na yung trending na yon ay bakit pinapayagan ng ni Atty. Conti, no? Na dalin pa sa kung saan-saan yung pinagkakalandakan na picture ng isang bata, yung binatilyo na nagurgur umano dahil sa Dragon War ni Tatay Digong. Pero ilan nagrereklamo sila, bakit dinadama? Yung isa may sakit, yung isa hindi naman doon, 'di ba? Pero bakit nandun sa sa pagpapakita ng mga pictures ng mga nagurgur umano sa Dragon War? Hindi ba? Kita nyo yan. Bakit yan hindi pinapalabas ng live stream media? Dahil wala kampi-kampi sila kayo na maghusga yan mga kababayan ko, no? So ganito, maraming salamat po sa nanood ng video na to hanggang sa dulo na to. Kayo na pa maghusga, mag-comment po kayo dyan. Ano masabi nyo? Na tama ba yung ginagawa ng mga ere na hanggang sa dulo si Tatay Digong kasabwat pa rin daw umano sa mga sabungerong mga nagurgor nung panahon na sila ay pinakalso, yung pinatahimik umano ni Atong Ang dahil nga po sa issue about sa mga pangdadaya, about sa sabungan ng mga ano na yan, yung mga ano ba yan, yung mga sabong, yung mga tawag dito, yung mga ang tawag dito, yung mga nangdadaya, 'di ba? Dinadaya mo yung boss mo, tapos kumakampi ka doon, tapos pananaluhin mo yung gano'n para mas malaki ang kita ng mga nagurgor umano ni Atong Ang. Yan yung naging simula yan, di ba? Alam nyo naman yung issue na yan kung bakit sila nawala. Dahil dinadaya sila ng ganito lang ng mga handler ng manok, kaya inubos sila. Ngayon, sa kabila ng pag-ubos sa kanila, sinasabi na lang din umano na pinatahimik sa Dragon War. Di ba? So ayan mga babayan, maraming salamat po sa dulo ng video na nakarating ka. Kung hindi ka pa nakalike, like ka na. At hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po dito sa ating video. See you on my next vlog. Bye-bye. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bayan.
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.